Sandali lang. Bakit ka concerned sa mga vloggers? Bakit di ka pinatawag dun sa ano? Ba't wala ka? Alam mo, Brad, mayroon magkwento eh. Kasi ito real talk to, real experience ha. Sa Senado, naimbitahan ako sa mga nakaraang laban. Pero hindi tungkol dito ha. Laban ng OFW. Pero minanipulate nila ako. Hindi ako nakapagsalita nung pangalawang arangkada. Nung unang arangkada, panalo kami ron. Salamat, Congressman Marcoleta. Alam mo na yun kung ano yun. Basta ako nandito hindi para sa politika ha. Nandito ako para sa bayan at mamayan. Umahawak lang ako sa katotohanan at batas. Sana naman kung sino man ang tatamaan, huwag kayong maging maramdamin, pumasok kayo sa politika. Normal lang ang kritisismo sa inyo. Tanggapin nyo yan. Nandiyan kayo sa public service eh. Hinahanap ng tao ang tunay na serbisyo. Ang pagsunod sa batas ay dapat kayo ang nangunguna. Hindi kayo ang dapat na nagsisimula ng paglabag sa batas. Itong nangyayari dito sa pagsakal ng karapatan ng freedom of expression, freedom of speech, yan ay isang pananamantala sa karapatan ng taong bayan. Yan ay against the Constitution. Meron tayong freedom of speech, meron tayong freedom of expression, kaya tayo dapat may karapatan magsalita at magpahayag. Dahil wala silang lahat dyan kung wala ang mamamayan na bumoto sa inyo. Kaya huwag niyo sasakalin ang karapatan ng mamamayan na magsalita ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Sobra na to. Bakit pinatawag? Ano ang dahilan? Ano ang ground? May nilabag bang batas? Maaaring ang ayaw nyo lang, nagsasabi kasi sila ng katotohanan. At masakit ang katotohanan. Pero lagi nyong tatandaan, nakasulat sa banal na kasulatan, the truth shall set us free. Ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ngayon, kung nagpapahayag ang ating mga vlogger, ang ating mamamayan ng kanilang sentimento ayon sa nararanasan sa pangkasalukuyang pamahalaan, yan ay karapatan ng mga mamamayan. Huwag niyong sasakalin. Ano ang ibig sabihin ng patawag na yan? That is abuse of authority. Dahil kayo ang mga congressman, kayo ang mga senador, may karapatan na ba kayong patawag ang mga tao na nagsasabi lamang ng katotohanan? Yung ginawa nyo kay Colonel Grijaldo, yan ba ay tama? Pananakal din yan sa karapatan. Yan, active police yan. Mga kabaro nyo. Hindi lahat ng senador at congressman ay mga taliwas ang pananaw ukol sa batas. Marami rin tayong mga congressman at senador na sumusunod ayon sa batas. Ang problema lang, outnumber sila. Dahil mas marami ang buwaboy kaysa sa mga taong makatarungan. Bakit masyado kang emosyonal? Ano po yung connection mo po sa mga vlogger? At saan ka humuhugot ng iyong mga sinasabi po? Wala yung PTV4 wala dito ha. Mga vlogger. Bakit? Yan ay pagpapayag ng katotohanan. Ngayon, ano kaugnayan ko? Ako si Ferdinand de los Reyes, OFW leader, OFW advocate. At ano rin ako? Isa rin ako sa mga tumutulong sa mga distressed OFW natin. Hindi ako politiko. Pero ako tumutulong ayon sa dapat at kakayahan kong tumulong. Hindi man ako nakakatulong sa pera. Nakakatulong ako sa mga referral, sa mga bagay na dapat ipaglaban ng mga naaapi nating OFW. Under ako ng OBA, Overseas Filipino Workers Veteran Association, under Engineer Eli Moa, nakabase sa Alcobar. Sir, salute! Hindi rin ako komunista. Ako ay isang simpleng mamamayan lamang na nagpapayag ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Dahil itong nangyayari sa ating pamahalaan, sa ating lipunan, ay marami ng abnormalities. Ang mga dapat nakakulong, sila ang nakalaya ngayon. Ang mga dapat na nakalaya, sila ang ikinukulong ngayon. Baliktad ang nangyayari sa sistema ng ating pamahalaan ngayon. Kaya dapat ayusin ito. Ang tunay na gobyerno ay ang mamamayan. Walang gobyerno kung wala ang mamamayan. Kaya huwag niyo sasakalin ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Dahil entitled kami dyan. Ikaw po ba naniniwala na yung ginagawa ng TRICOM na pagpapatawag po sa mga vloggers? And nakaka-obvious lang po na majority po sa mga pinatawag ng mga vloggers ay mga Duterte vloggers na yung lumalaban sa katotohanan. Ikaw ba ay naniniwala na isa itong parting diversionary tactics para i-divert yung totoong issues na bicameral report kung saan na-discovery po yung mga blank item na hindi nakalagay yung halaga. At the same time, posibleng ito ay isang diversionary tactics din dahil sumabog ngayon ang issue
nung paggamit ng pulbura ni Marcos Jr. Lalo na nung sinagot niya yung hamon ni Atty. Vic Rodriguez na kung siya ay hindi gumagamit ng pulburon, dapat mag-undergo po siya ng hair follicle droga testing para mapatunayan ng taong bayan at makasigurado ang taong bayan na siya ay isang matinong presidente. Salamat. Actually, ito hindi lang basta diversionary tactics. Ito ay isang pananakal ng karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Hindi na ito usapin ng politika ha, sa akin ha. Hindi na ito usapin ng politika. Usapin na ito ng bayan at mamamayan. Usapin na ito ng sobrang kahirapan at sobrang pananakal sa ating mga kalayaan at karapatan magpahayag ng katotohanan. Tungkol dyan sa sinasabi mo na yung mga blank-blank, against constitution talaga yan. Labag sa batas. Labag sa batas yan nangyayari sa mga blanco na yan sa budget, national budget natin. Kasi bakit naka-blank yan? Karamihan naka-blank. Ngayon sabi nila wala daw blank. Ang kabilang panig nagpakita ng ebidensya na may mga blanco. Ngayon kung sinasabi nilang wala, magpakita rin sila ng ebidensya, black and white, document tayo. Dapat yan, black and white yan, hindi basta sinabi lang na oh, wala namang blanco, pero wala namang ebidensya. Yung kabila nagsabi may blanco, pero may inilabas na ebidensya. Asan ang katotohanan doon? Doon tayo sa physical evidence, doon tayo sa concrete evidence na merong dokumento. Maraming klase ng ebidensya, may documentation evidence, may testimonial evidence, at ang pinakamabigat na ebidensya ay yung concrete evidence. Ngayon, dahil ito ay usapin ng mga dokumento, document evidence ang dapat na presentasyon. Ngayon, kung walang maipakita sila na wala talagang blanco, dapat pag-usapan niya ng maigi. Pangalawa, bakit kailangan blanco? Bakit nagkaroon ng issue na blanco? Kapag may apoy, may sunog yun. Ngayon, nagkaroon ng issue. May possibility na talagang may blanco nga. Ang tanong, bakit kailangan i-blanco? Paano kung ilagay mo dyan trilyon? Ano mangyayari sa kaban ng bayan? Maaabuso. Kawawa ang mamayan. Kawawa ang mga, pati nga kapulisan, binawasan pa ng ano yan, ng sahod, di ba? Makaranas sila ng ganon. Masalimuot itong nangyayari na to. Kasi dapat talaga ang mga politiko natin ay gumagalaw o naglilingkod sa mamayan. Hindi dapat sila ang maging ugat ng kahirapan. Pansinin nyo, nagkakagulo sila, tayo nagugutom. Bakit? Dahil nga napapabayaan nila ang mga tunay nilang mandato. Masyado na silang namumulitika. Nakakalimutan na nila ang pagsiservisyo sa mga tao. Dahil politika ng politika, dapat tigilan muna ang pamumulitika. Tignan muna nila ang pagtaas ng kuryente, pagtaas ng tubig, pagtaas ng presyo ng bigas, pagbigay ng pagmataas na sahod sa mga labor, sa mga manggagawa, sa mga ating kapulisan na nalalagay sa panganib ang buhay. Yan ang pagtuunan nila ng pansin. Bigyan nila ng tamang pamamalakad ang ating pamahalaan. Huwag naman masyadong namumulitika. Kawawa ang bayan at mamayan. Sir, dahil napakarami pong sinabi at alam naman natin na kahit ang sinasabi mo, katotohanan, yung mga dinidiscuss mo ay totoong isyong panlipunan naman talaga. Ikaw po ba ay handang kumarap sa TRICOM kung sakali? Diba sa mga group chat, ano ang sabi ko? Dapat hindi lang ang mga vlogger ang pinatawag. Pinatawag din nila ang mga reactor. Yung mga nagre-react sa mga vlogger. Katulad ko, nagre-react ako sa inyo. Marami akong binibitiwang salita. Patawag din ako, bahagi rin ako. Pero ayoko nga i-recommend ang sarili ko dahil yan dapat sila mismo nagsasabi niyan. Hindi mo dapat yan binuvolunteer. Kasi karapatan mo yan. Ang karapatan mo ay karapatan ng mamamayang Pilipino. Lahat tayo may karapatan. Ngayon, tungkol sa bagay na, katulad nga yan, matagal ng issue, hair follicle. Sabi mo kanina, hair follicle. Bakit kung ikaw wala ka naman droga sa katawan, bakit ka matatakot magpa-hair follicle? Tama. Bakit? Kung wala ako, katulad ko, i-drug test nyo ako ngayon. I-drug test nyo ako ngayon. Bakit ako matatakot? Wala akong droga sa katawan ko eh. Lalo ikaw, Pangulo ka. Mas dapat you are the challenge the Filipino people. You are not involved in any drugs. Dapat ganun. Ganun ba? Ini-issue nyo ako. Pupunta ako dyan in public. Sige, kuhanan nyo ako ng kuhanan nyo ako ng buhok. Pag ako nag-negative, ano masasabi nyo? One for all for one.
Hindi yung puro tayo issue. At live Patunayan natin. Sir, dagdag ko lang live. Bayag ka ba sa live? Dapat live. Natural live, kaya nga in public. Kailangan in public yan, hindi pwede yung bigla ka nagpa-medical, papakita mo na lang. Negative ako, ayan 2 minutes lang. Tapos na. 2 minutes lang. Hindi pwedeng ganun. Dapat pakita, may isang lugar, pagdadausan ng air legal test at hindi lang ang Pangulo. Lahat ng mga public servant natin, kahit tayo, pwede rin. Hoy, sama mga vloggers. Ako, Lahat, bayad lahat, na. challenge, lahat. Para pantay-pantay tayo. Hindi yung komot ang BBM, tapos DDS. Hindi ganun, walang usapin ganun. Usapin na ito ng katotohanan ng bayan at mamayan.